Hello mga ka-legit Dover Cats! Ito na no, kamanya ni Paulo Contis nakarating na sa opisina ng MTRCB. Ano nga ba ang aksyon na gagawin nila patungkol? At ano nga bang statement ng tape patungkol dito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula of course sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats po natin. Maraming salamat po at panoorin natin ang video clip na ito. Isa lamang yan sa mga trending na video at trending na balita patungkol nga dito sa issue ni Ara San Agustin at ni Mr. Paulo Contis. Nagsisirculate nga online ang kanilang malaaldab na scene dito po sa kanila pong programa. Marami pong nagsasabi na ginagawa lang daw ito ni Paulo at ni Ara just for the content. Pero lumabas po sa statement ni Miss Ara San Agustin sa isa sa mga vlogs na inilabas ng isa sa mga vlogger na tila baga medyo nasusobrahan na itong si Mr. Paulo kasi kahit po offline or off cam ay ginagawa pa rin niya yung mga ganitong bagay na dapat ay hindi, which means dun pa lang po sa balita na yon talagang scripted po lahat ito. Kaso nga lang itong si Paulo parang nagtitake advantage na dito kay Ara, no? At dahil dyan talaga namang nag-garner po ito ng million views sa TikTok. The boost in rating came after a viral TikTok video featuring Paulo Contis kissing Ara San Agustin foreheads circulated online. This particular scene is part of the upcoming regular segment on the show scheduled to air on Wednesday and Saturday. The storyline revolves around fictitious love triangles involving Paulo, Ara, and Betong. Doon po nagsimula yon. Parang ito po ay ginagawa nila every Wednesday and Saturday na parang may love triangle si Paulo at si Betong na napansin ng ilan na parang tinutotoo na nga nitong si Paulo. Although the video only recently gained attention, it's quickly racked up an impressive 1.2 million views, piquing the curiosity of the viewers eager to see how the story unfold. This surge's online engagement appears to be a driving factor behind Itbulaga's resurgence in television's rating. So kung mapapansin po ninyo, matapos pong lumabas ang issue na ito, bigla po na tumaas yung rating ng Itbulaga dahil po sa curiosity na ginawa. So kung ginawa po nila ito just to gain views, nagtagumpay sila sa part na yun, Pero matapos nga na parang kumalat na nga itong news online na ito, isang beses lang naman tumaas yung kanilang rating. Sabi dyan, nagkaroon daw ng resurgence in television rating, successfully overtaking its competitor EAT. When the ratings for the particular episode were tabulated, Itbulaga triumphed with 4.4% share while EAT secured a 3.8% rating. The third player in this noontime television battle, It's Showtime, fell behind with the rating of 2.4%. This triumph adds to a growing list of success for Itbulaga, which had previously outperformed EAT and It's Showtime in July. It is important to note that Itbulaga has maintained its stronghold in the noontime slot even after the original host led by TVJ transition to EAT on TV5. Pero sabi nga, this victory should serve a clear signal to all three noontime program, urging them to enhance their content to attract and retain viewers effectively. Itbulaga must continue to deliver captivating storyline to keep viewers engaged, while EAT should rise to the challenge by developing compelling new segment to remain competitive. Similarly, It's Showtime should consider also re-evaluating its content to avoid consistently trailing in the ratings. Pero sabi nga po ng ilan na yung isang beses na pagtaas ng kanilang rating ay hindi po kasiguraduhan na na consistently yun ang makukuha nila dahil pinanood lang sila dahil nga sa curiosity. Pero hindi pa rin po ligtas itong si Paulo Contis pagdating po sa pagko-call out nga dito sa MTRCB Chair Lala Soto patungkol sa issue na ito. Kasi
kung yung babae po parang nahaharas na siya dito sa pagkakataong ito, hindi naman po titignan lang ng MTRCB yan. Kung meron po silang mga nalabag na batas na inilalathala po ng MTRCB, kino-call out ngayon ng lahat ng mga showtimers and EAT programs ang attention ng MTRCB. Pero syempre, ang MTRCB kasi bago po kumilos yan, nag-investigate yan. Tingnan nga natin kung talaga bang meron silang nalabag na batas or meron bang obscenity or meron bang sexually na nalabag nila or whatever. So sa pagkakataong ito, wala pa naman pong inilalabas na any statement ng MTRCB, tanging pagko-call out pa lang ng ilan sa mga netizen kasi parang nagsanib puwersa ang It's Showtime followers tsaka EAT patungkol dito. Nung lumalabas po ito sa Facebook, kino-call out po nila, no? Talagang parang nag-unite ang EAT tsaka po ang It's Showtime laban sa Tape Bulagta. So, ano na kaya ang susunod, no? Nagagawin nila na mas mas grabe pa para lang mapansin sila sa social media at mapansin sila at mapanoorin ng ilang mga curious na viewers. Ay, nako. Ang lahat ng yan, pero bago yan, syempre, magre-react lang tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po dun sa ating last update. So, unahin po natin ang komento mula kay Miss Penejal 7356. Isa si Zombie sa pinili ng TVJ and Davercats, kaya sana respetohin na lang ang desisyon nila. Wala namang masamang ginagawa o sinasabi si Zombie. Tama naman, 'di ba? So, kasi marami kasi mga bashers si Zombie na parang hindi naman daw kailangan si Zombie sa show. Wala naman daw na iaambag, mga ganon, no? Tama po yung isa sa mga Davercats na hindi sila masasabing legit Davercats kung hindi po nila sinusuportahan yung pinili ng TVJ. Para sa bashers lang ang peg nila. Parang bashers lang ang peg nila. Ang dami yung sinasabi, di naman kayo nagpapasweldo sa kanila. Kung talagang legit kayong supporters ng EAT at TVJ, hindi nyo dapat pinupuna yung mga artist na host ng EAT. Tama naman si Ma'am Clary Pareno. Bakit naman kasi ang dami pong pumupuna kay Zombie, 'di ba? Na parang Zombie kasi yung nito yung pinagtatalunan dito na parang ang sasakit po ng mga sinasabi nilang salita kay Zombie. Alam nyo po, pag pinanood nyo yung content ni Zombie sa kanyang mga vlog sa Facebook, meron po siyang isang matandado na tinulungan. Talagang, kumbaga more on siya, kumbaga parang ang kanyang purpose is to help other people and other Filipino people. Maaring hindi pa siya nag-i-excel sa EAT, pero darating ang time na magsha-shine din yan in their own time, di ba? Sa oras niya. So, sabi naman po ni Joel Lau, good evening Idol Darren, late ko na napanood ang vlog mo, #legit Davercats, #TVJ on TV5. Salamat Mr. Joel Lau. Ayan, salamat po kasi kahit medyo late na rin tayo nakakapag-upload, at least andyan pa rin kayo, no, na sumusuporta at manonood sa mga updates po natin. Sana wag po kayong magsawa na manood at palagi po kayong komento dyan sa comment section natin. And Binsanity also said, correction po Ma'am Darreds, November 5 po ang birthday ni Atasha at Andres Mulak na pumatak ng Sunday. That is why EAT advances it on Saturday. Yun. Kasi nga diba tinanong ko po kayo noon na if I'm not mistaken, kala ko November 7, pala November 5. Thank you po, Miss Bensanity. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone.